Lucas, Kabanata 8. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. At kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas, at si Juana na asawa ni Chuza, katiwala ni Herodes, at si Susana, at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. At nang magkatipon ang malaking karamihang tao, at ang mga mula sa bawat bayan na nagsadya sa kanya, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinhaga. Ang manghahasig ay yumaon upang maghasig ng kanyang binhi, at sa kanyang paghahasig ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan at napagyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa langit, at ang mga iba ay nangahulog sa batuhan, at pagsibol ay natuyo, sapagkat walang halumigmig, at ang mga iba ay nahulog sa mga dawagan, at tumubong kasama ang mga dawag, at yaoy ininis. At ang iba ay nahulog sa mabuting lupa, at tumubo at nagbunga ng tig-100. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At tinanong siya ng kanyang mga alagad kung ano kaya ang talinhagang ito. At sinabi niya, sa inyo ipinagkaloob ang mga kaalam na mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa mga iba'y sa mga talinhaga, upang kung magsitingin ay huwag silang mga kakita, at mga karinig ay huwag silang mga kaunawa. Ito ang talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig. Kung magkagayoy, dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. At ang mga sa batuhan, ayaw mga pagkarinig, ay tinatanggap na may galak ang salita, at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sandaling panahoy nagsisisampalataya, at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay, at ang nahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig. At samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay iniini sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nang nagbubunga ng kasakdalan. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig, at nangagbubungang may pagtitiis. At walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinatakpan ang isang banga, o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan, kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan, upang makita nang nagsisipasok ang ilaw, sapagat walang bagay na natatago, na di mahahayag, o walang lihim, na di makikilala at mapapasaliwanag. Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at ang sino mang wala, pati ng inaakala niyang nasa kanya ay aalisin. At nagsiparoon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid, at sila hindi mga kalapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao. At may nagsabi sa kanya, nangakatayo sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila,
ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Nangyari nga sa mga araw na yaon na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat-dagatan. At sila'y nagsitulak. Datapwat samantalang sila'y nangaglalayag, siya'y nakatulog. At bumugso ang isang unos ng hangin sa dagat-dagatan. At sila'y nangatitigib ng tubig. At nangasa kapanganiban. At sila'y nangagsilapit sa kanya at siya'y ginising. Na nangagsasabi, Guro, Guro, tayo'y mga mamatay. At siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at nangagsitigil at humusay ang panahon. At sinabi niya sa kanila, saan naroon ang inyong pananampalataya? At palibhasa ay nangatakot sila ay nagsisipangilalas na sinasabi ng isa sa iba, sino nga ito na siya'y nag-uutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila? At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno na nasa tapat ng Galilea. At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. At malaong panahon na hindi siya nagdaramit at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw at nagpatira pa sa harap niya at sinabi ng malakas na tinig, ano ang pakialam ko sa iyo? Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? Ipinamamanhi ko sa iyo na huwag mo akong pahirapan, sapagat ipinag-utos niya sa karumal-dumal na espiritu na lumabas sa tao, sapagat madalas siyang inaalihan, at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal. At pagka pinapatid ang gapos, ay siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. At tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? At sinabi niya, Pulutong, sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya. At ipinamamanik nila sa kanya na huwag silang paparoonin sa kalalim-laliman. Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok. At ipinamanhik nila sa kanya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon. At sila'y pinahintulutan niya. At nagsilabas ang mga demonyo sa tao at nagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat-dagatan at nangalunod. At nang makita na nagsisipag-alaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas at isinaysay sa bayan at sa bukid. At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari. At nagsilapit sila kay Jesus. At kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonyo na nakaupo, may pananamit, at matino ang kanyang bait. At sila'y nangatakot. At sa kanila'y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonyo. At ipinamanhik sa kanya ng lahat ng mga tao sa palibot-libot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagkat sila'y napipigilan ng malaking takot, at siya'y lumulan sa daong at nagbalik. Datapwat namanhik sa kanya ang taong nilabasan ng mga demonyo, na siya'y ipagsama niya. Datapwat siya'y pinaalis niya na sinasabi, umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaanong kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo.
at siya yumaon ng kanyang lakad, na ibinabalita sa buong bayan kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus. At sa pagbalik ni Jesus, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan, sapagkat hinihintay siya nilang lahat. At narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo, at siya ay isang pinuno sa sinagoga, at siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus, at ipinamamanhik sa kanya na pumasok sa kanyang bahay, sapagkat siya ay may isang bugtong na anak na babae na may 12 taong gulang, at siya ay naghihingalo. Datapwat, samantalang siya ay lumalakad, ay sinisiksik siya ng karamihan, at isang babae na may 12 taon ang inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sino may walang makapagpagaling sa kanya, ay lumapit sa kanyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, at pagdakay na ampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, "Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan." Datapwat, sinabi ni Jesus, "May humipo sa akin, sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin." At nang makita ng babae na siya hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal, at nagpatira pa sa harapan niya na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya hinipo niya, at kung paanong gumaling siya kapag daka. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaong kang payapa." Samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae, huwag mong bagabagin ang guro." Datapwat, nang marinig ito ni Jesus, ay sumagot sa kanya, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang, at siya'y gagaling." At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao, maliban kay Pedro, at kay Juan, at kay Santiago, at ang ama ng dalaga at ang ina nito. At tumangis ang lahat, at pinananambitinan ang dalaga. Datapwat, sinabi niya, "Huwag kayo magsitangis, sapagkat siya hindi patay, kundi natutulog." At tinawanan nila siya na nililibak, na napag-alamang siya ay patay na. Datapwat, tinangnan niya siya sa kamay, at tinawag, na sinasabi, "Dalaga, magbangon ka." At nagbalik ang kanyang espiritu, at siya'y nagbangong pagdaka, at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. At nangagtaka ang kanyang mga magulang. Datapwat, ipinagbili niya sa kanila na huwag sabihin kaninuman ang kanyang ginawa.